Sa isang tahimik at simpleng baryo sa lalawigan ng Quezon, kung saan ang mga tao'y magkakakilala at magkakakapitbahay, ginanap ang isang masaya at makulay na binyagan. Araw iyon ng linggo, kaya't halos lahat ng taga-barangay ay naroon sa simbahan, nakasuot ng kani-kanilang magaganda at bagong plansang kasuotan. Ang binibinyagan ay si Baby Angela, anak ni Ruben at Clarissa, mga kapitbahay at kaibigan ni Mario at Liza. Si Mario ay kilala bilang isang maayos na lalaki, masipag, tahimik, at laging handang tumulong sa kapwa. Si Liza naman ay kilala sa kanilang lugar bilang masayahin, palakaibigan, at mahusay magluto. Hindi sila mag-asawa, kundi matalik na magkaibigan, magkumper at magkukumare. Sa pagdiriwang pagkatapos ng seremonya sa simbahan, abala ang lahat sa salo-salo. May lechon, pansit, kaldereta, at iba't ibang panghimagas gaya ng sapin-sapin at madja blanca. Ang musika sa radyo ay masigla, at may mga batang tumatakbo sa paligid, ang ilan ay nagtatakbuhan na parang walang kapaguran. Habang kumakain sina Mario at Liza, lumapit ang isang matandang babae na hindi nila kilala. Nakasuot ito ng lumang bestida na kulay abo, may hawak na baston, at may bahid ng putik ang laylayan ng kanyang damit. Mabagal itong lumapit at mumiti sa kanila. Ang ngiti nito ay may kakaibang dating, hindi pangkaraniwan, at may bahid ng misteryo. Aba, ang babait niyong magkumare, wika ng matanda. Sana'y mapagbigyan niyo ako. May handaan din kami sa kabila ng ilog, fiesta sa aming maliit na sitio. Inanyayahan ko rin ang ilan sa mga taga rito, pero kakaunti lang ang nagsabing pupunta. Gusto ko sanang imbitahan kayong dalawa. Nagkatinginan sina Mario at Liza. Hindi nila kilala ang matanda, at hindi rin nila alam na may sitio pa pala sa kabila ng ilog. Ngunit dahil sa mabuting asal, umiti sila at magalang na nagsabi, ay salamat po, pero baka gabihin na kami. Ngunit muling umiti ang matanda. Hindi kayo magsisisi. Masaya sa amin. Saka hindi naman kalayuan. Hatid ko kayo. Parang may kakaibang enerhiya sa boses ng matanda. Parang may hinihigop sa loob ng kanilang dibdib na hindi nila maipaliwanag. Isang malambing ngunit malamig na pananalita. Dahan-dahang napapayag ang dalawa. Sige po, baka sandali lang, makikikain lang po. Mabilis namang tumalikod ang matanda at nagsimulang lumakad papunta sa isang makitid na daan sa gilid ng baryo, malapit sa kagubatan. Hawak-hawak pa rin ang kanyang baston, at napakabilis ng kanyang hakbang, na parabang hindi naapektuhan ng kanyang edad. Bakit kaya hindi natin kilala yon? Tanong ni Liza habang naglalakad. Halos kilala natin lahat dito sa lugar. Malay mo, bisita lang, sagot ni Mario, bagamat nararamdaman na rin niyang tila may kakaiba sa lahat ng ito. Habang sila'y naglalakad palayo sa baryo, napansin nilang unti-unting lumalalim ang katahimikan. Ang tunog ng tawanan, musika, at mga pinggan ay naiwang unti-unting nawawala sa likuran nila. Wala nang ibang kasunod. Ang daan ay tila mas makipot kaysa dati, at ang mga puno ay mas makapal kaysa inaasahan. Walang nagsasalita sa kanilang tatlo. Si Mario at Liza ay parang napipilitang sumunod, na parabang isang puwersa ang nagtutulak sa kanila na huwag tumanggi. Ang matanda ay tuloy-tuloy sa kanyang lakad, nakatingin lamang sa harap at hindi na lumilingon. Malapit na tayo, anang matanda na tila may sigla sa boses. Ilang sandali pa'y narating nila ang isang tulay na yari sa kahoy. Sirang-sira ito at tila matagal nang hindi nadadaanan. Ngunit walang pag-aalinlangang tumawid ang matanda. Nang tumawid si Mario, narinig niya ang mahinang langit-ngit ng mga kahoy, ngunit parang may bumubulong na nagsasabing, tuloy ka lang. Pagkatawid nila, dumaan sila sa isang madamong bahagi ng kagubatan hanggang sa marating ang isang bukas na lugar na may mga bahay na kawayan. Walang tao. Walang ilaw. Ngunit may palamuting fiesta, banderitas na itim at kulay abo, mga mesang may pagkain nakalatag, ngunit tila walang kumakain. Narito na tayo, sabi ng matanda. Magsimula na tayo. Ngunit si Liza ay napahinto. Wala pong tao na saan ang mga bisita. Ngumiti ang matanda, at sa unang pagkakataon ay tumingin ito ng diretsyo sa kanilang dalawa. Mapupula ang kanyang mga mata. Darating din sila. Kayo ang pinaka-importanteng bisita. Hindi pa man nila maintindihan ang ibig sabihin nito, ay biglang bumigat ang pakiramdam ng dalawa. Parang nanlalamig ang hangin at ang paligid ay nagsimulang umikot. Unti-unting nagdilim ang paningin nila. Huling nakita ni Mario ang pagngiti ng matanda bago siya mawalan ng malay. Ang paligid ay malamig, madilim at malabo.
Mabigat ang katawan ni Mario habang dahan-dahan siyang nagkamalay. Ramdam niya ang lupang basa sa kanyang likuran at ang amoy ng damo na tila nababad sa dugo o bulok na bagay. Pagdilat ng kanyang mga mata, agad niyang hinanap si Liza at nakita niya itong nakaupo sa tabi, hawak ang ulo, nanginginig. Liza, mahina niyang tawag. Napalingon si Liza at mabilis na lumapit. Mario! Salamat at gising ka na. Akala ko, tumigil ito sa pagsasalita, nangingilid ang luha. Hindi ko alam kung nasaan tayo. Sa paligid nila, puro mga punong hindi nila kilala, may baluktot na katawan, may mga dahong kulay abo, at ang ilan ay parang gumagalaw sa sariling ritmo. Walang tunog ng ibon, kuliglig, o kahit anong normal na hayop. Sa halip, may tunog na parang mahinang bulungan sa hangin. Mga tinig na hindi mo maintindihan, pero naririnig mo sa isip. Nasaan ang matandang babae? Tanong ni Mario habang pinilit tumayo. Wala na siya pagkagising ko. Iniwan tayo rito. Hindi ko alam kung anong nangyari. Sumulyap si Liza sa paligid. Hindi ito yung daang dinaanan natin. Parang ibang mundo na to, Mario. Sinubukan nilang balikan ang daang tinahak, pero sa bawat hakbang ay parang paikot-ikot lamang sila. Ang punong dinaanan kanina ay nandun pa rin, at ang batis na inakala nilang maliit lang ay biglang naging malawak at tila walang dulo. Para tayong nakulong, bulong ni Mario. Sa kanilang paglalakad, may mga kakaibang nilalang silang napansin, mga hayop na pamilyar sa anyo, ngunit may mga kakaibang bahagi. Isang asong itim na may 3 mata. Isang uwak na may 2 ulo. Isang puting pusa na walang mukha pero nakatitig. Hindi sila sumusugod. Hindi rin sila umaalis. Basta andun lang nakamasid, sumusunod, tahimik. Makalipas ang ilang oras ng paglalakad, nakarating sila sa isang makipot na daan na tila hindi natural, parang sinadyang likhain para sa kanila. Sa dulo nito ay may ilaw mula sa isang maliit na bahay na yari sa kawayan at pawid. Siguro may tao ron, ani Liza. Wala na tayong ibang mapupuntahan, sagot ni Mario, kahit ramdam niyang may bumubulong sa kanyang isip na wag nang ituloy. Habang papalapit sila, unti-unting bumubukas ang pinto ng bahay. Mula sa loob ay lumabas ang isang batang babae na halos nasa edad 8 o 9, maputla, nakaputing bestida na marumi at may mga punit. Wala itong emosyon sa mukha, pero itinaas ang kamay at itinuro ang direksyon sa kanan ng bahay. Hindi sila nakaimik. Tiningnan lang nila ang bata, at biglang nagsalita ito ng paos, ngunit malinaw, kung gusto ninyong makalabas, sundan niyo ang mga ilaw. Pero magmadali kayo bago magtakip silim. Nawala ang bata sa harap nila, parang usok na biglang naglaho. Doon lang nila napansin na may mga maliliit na ilaw na tila alitaptap na nasa gilid ng landas sa kanan. Kumikinang ito sa dilim, ngunit hindi naglalabas ng init. Walang salitaan, tumuloy na lamang sila sa daang iyon. Sa bawat hakbang ay tila humihigpit ang hangin sa paligid. Ang mga punong dinaanan nila ay may mga aninong nakatago sa likod, parang may mga matang nanonood sa bawat galaw nila. Ngunit pinilit nilang huwag pansinin. Sa isang bahagi ng daan, nakita nila ang isang lumang karatula, Sitio Malapad, maligayang pagdating. Wala namang ganitong sitio sa mapa, bulong ni Liza. Ni minsan hindi ko narinig to sa baryo. Hindi to totoo, sagot ni Mario habang hinahawakan ang braso ng kumare. Pagdating nila sa loob ng sitio, napansin nila na may mga bahay nga, pero wala ni isang tao. Lahat ng bahay ay bukas ang pintuan, ngunit madilim sa loob. Parang iniwang bigla. Sa bawat mesa, may pagkain halos pare-pareho, nilagang karne, itim na sabaw, at pulang prutas na hindi nila kilala. Lahat ay parang bago, walang langaw, walang agnas. Parang hinihintay na lamang kainin. Sa gitna ng sitio ay may isang malaking kubol, may kurtinang itim na gawa sa pinagsamang buhok. Mula roon ay may musika, tila awit ng mga matatanda, ngunit may halong iyak ng mga bata. Lumingon si Liza kay Mario, nanlalaki ang mata. Naririnig mo ba yon? Para silang umiiyak habang kumakanta. Gusto ko nang umalis dito, Liza, ani Mario, nanginginig ang boses. Bigla, may lumitaw na anino sa harap nila, ang matandang babae, ngayon ay wala na ang baston. Nakatayo siya ng matuwid, at ang buhok ay kulot at mahaba, ngunit ang mga mata ay itim na itim. Wala nang bahid ng pagiging mahina o matanda. Bakit nyo iniwan ang handaan? Tanong ng matanda. Hindi pa tapos ang gabi. Napako sa kinatatayuan sina Mario at Liza. Hindi sila makagalaw. Hindi makasigaw.
Ang kanilang katawan ay tila binikis ng isang lakas na hindi nila nakikita. Ang paligid ay biglang tumahimik. Ang mga ilaw na sinusundan nila ay unti-unting namatay. At sa mga oras na yon, naramdaman nilang hindi sila mga panauhin sa lugar na to, sila ang inihanda. Sila ang handa. Nakatayo pa rin sina Mario at Liza sa harap ng matandang babae, na ngayoy hindi na mukhang mahina o palakaibigang nilalang. Sa ilalim ng maitim na langit, na para bang pinunit mula sa isang masamang panaginip, kitang-kita ang tunay niyang anyo, maputlang balat na halos parang balat ng bangkay, malalalim na mata, at ngiting hindi umaabot sa kanyang mga mata. Ngiting malamig at puno ng kasinungalingan. Hindi pa tapos ang handaan, mahinang bulong nito. Ngunit sa katahimikan ng gabi, parang dagundong ang kanyang tinig sa pandinig ng dalawa. Napansin ni Mario na unti-unting lumalabas mula sa mga madidilim na sulok ng sitio ang mga nilalang na una nilang nakita, ang puting pusa na walang mukha, ang asong may 3 mata, ang uwak na may 2 ulo. Ngayon, may kasama na silang iba, mga nilalang na hindi maipaliwanag ang anyo, may mga katawan ng tao, ngunit may mukha ng baboy, mga nilalang na tila gawa sa usok, at mga matang lumulutang sa ere na walang katawan. Anong lugar to? Sigaw ni Liza, nanginginig. Anong klaseng handaan ito? Ngunit walang sumagot. Sa halip, nagsimulang gumalaw ang mga nilalang, tila nagsasayaw sa paligid nila. Isang kakaibang sayaw na mabagal, paikot, at may kasamang pag-ungol. Hindi masaya. Hindi rin ito selebrasyon. Parang isang ritual, isang seremonyang matagal nang inihahanda. Mula sa loob ng kubol, lumabas ang 3 nilalang na nakasuot ng pulang kapa. Ang kanilang mga mukha ay natatakpan ng telang tila gawa sa balat ng tao. Sa kanilang mga kamay ay may dalang itim na kandila, at sa isay may dalang ginintuang bandehado. Sa ibabaw nito, may pulang prutas na parang puso, tumutulo ang likido, at pumipintig. Pumili kayo, sabi ng matanda. Bilang mga panauhin ng aming mundo, may karapatan kayong pumili, kainin ito at maging isa sa amin o tumanggi at mamatay. Napakapit si Liza sa braso ni Mario. Hindi natin to pwede kainin, Mario. Pakiramdam ko tao to, tumango si Mario. Kailangan nating tumakbo. Ngunit bago pa sila makakilos, isang nilalang na may mukha ng bata, ngunit may 4 na braso ang lumapit sa kanila at humawak sa kanilang mga binti, malakas, malamig at matigas ang pagkakapit. Napasigaw si Liza. Sumunod ang iba pa na parang mga alagad ng matanda. Kinulong nila ang magkumare sa gitna ng bilog ng mga sumasayaw na nilalang. Walang tumatakbo mula rito, wika ng matanda, ngayon ay dahan-dahang lumulutang sa ere. Sadyang pinili kayong dalawa sa dami ng tao sa mundo, kayo ang malinis, mapagkakatiwalaan, at madaling maakit. Hindi kayo maramot. Hindi kayo sakim. Kayo ang perpektong alay. Alay, sigaw ni Mario. Bakit kami? Anong kasalanan namin sa inyo? Ngumisi ang matanda. Wala. Kaya nga kayo ang perpekto. Hindi kami kumukuha ng masasama, kundi ng mabubuti. Dahil ang puso ng mabubuti ay mas matamis, mas malinis, mas makapangyarihan. Sa puntong iyon, lumapit ang nilalang na may bandehado at inialok ito kay Liza. Kainin mo. Isa lang. At makakalimutan mo ang lahat. Isasama ka namin. Wala nang sakit. Wala nang takot. Wala nang tanong. Umiling si Liza. Hindi. Hindi ako papayag. Napangiti ang matanda, ngayon ay mas halata na ang kanyang matutulis na ngipin. Masarap ang tumatanggi. Mas mahirap silang lunukin. Mabilis ang sumunod na pangyayari. Sa isang kisap mata, itinulak si Mario sa lupa. Bago siya makabangon, binalot siya ng parang usok na may sariling buhay. Hindi siya makahinga. Hindi siya makagalaw. Nakikita niya ang bawat detalye ng paligid, ngunit para siyang estatwa. Samantala, kinaladkad si Liza papasok sa kubol. Sa loob, maraming kandila. Mula sa kisame, nakasabit ang mga palamuting gawa sa buto. Sa gitna ng altar ay isang malaking itim na mangkok na may laman, dugo, buhok, at mga kuko. Naroon na ang matanda, ngayon ay nakaitim na balabal, may hawak na kutsilyong itim ang talim. Isa lang ang kailangan namin, ang puso mo, Anya. Pagkatapos nito, makakauwi ka na. Ngunit bago niya maibaba ang kutsilyo, isang kakaibang ingay ang narinig, isang malalim na sigaw, parang mula sa ilalim ng lupa. Bumukas ang lupa sa ilalim ng kubol at isang liwanag ang lumitaw.
Mula roon, isang matandang lalaki ang umakyat, nakasuot ng damit na gaya ng mga albularyo, may kwintas ng buntot ng pusa, at may daladalang anting-anting. Masyado nang matagal ninyong ginagamit ang lupang to, sigaw ng lalaki. Panahon na para wakasan ang kadiliman. Nang makita siya ng matanda, biglang napaatras ito. Ikaw. Hindi ka dapat, matagal ka nang wala. Binalaan ko kayo noon pa. Ngayon, oras na ng pagbawi. Sa isang iglap, nagdilim ang buong sitio. Ang mga ilaw ay namatay, ang mga nilalang ay nagsipag-ingay at nagsimulang magsipagtakbuhan. Ang kubol ay yumanig at ang mga kandila ay biglang lumipad sa ere. Nagising si Mario mula sa pagkakabigkis at dali-daling pumasok sa kubol. Nakita niya si Liza, duguan ang braso ngunit buhay. Inalalayan niya ito at tinulungan palabas. Mario, siya ang albularyo na dating nanirahan sa baryo natin. Sabi ng mga matatanda na wala siya nung bata pa tayo, sagot ng albularyo. Pinatay nila ako. Pero binigyan ako ng pagkakataon para wakasan ang sumpang to. At kayo ang huling sakripisyo na hindi nila makukuha. Nagbitaw siya ng isang orasyon, at sa puntong iyon, nagsimulang gumuho ang buong sitio. Ang mga bahay ay lumulubog sa lupa, ang mga nilalang ay naglalaho, at ang matandang babae ay sumisigaw sa sakit habang nilalamon ng apoy mula sa lupa. Hinawakan ng albularyo sina Mario at Liza, at sa isang iglap, nasa gilid na sila ng baryo. Araw na. Tahimik ang paligid. Tila walang nangyari. Ngunit sa paligid nila, nakalatag ang mga tuyong dahon, dugo ang mga patak sa lupa, at isang pulang prutas pumipintig pa rin. Tahimik ang paligid. Maliwanag na ang langit, ngunit hindi ito karaniwang sikat ng araw. Parang kulay abo ang liwanag, malamlam, parang sinasala. Sa di kalayuan, kita ang baryo nila Mario at Liza, ngunit pakiramdam nila ay ilang kilometro pa ang layo. Nasa gilid sila ng isang kalsadang putikan, at sa kanilang paanan ay naroon pa rin ang pulang prutas na parang puso, buhay pa rin, pumipintig. Hindi pa tapos ang lahat, bulong ng albularyo habang pinagmamasdan ang paligid. Napigilan natin ang handaan pero hindi pa tayo ligtas. Ang sitio malapad hindi pa tuluyang nawawala. Hawak ni Liza ang kanyang braso, may hiwa ito mula sa ritual. Ngunit higit sa sugat, ang kaba sa kanyang dibdib ang mas matindi. Kumakatok pa rin sila sa isipan ko. Mario, naririnig mo ba? Bulong niya. Tahimik si Mario, ngunit tumango. Sa kabila ng liwanag, parang may mga aninong sumusunod sa kanilang paningin. Walang malinaw na hugis, pero alam mong nariyan. Parang ang paligid ay may matang nakamasid. Hindi sila sumusuko, ani ng albularyo. Hanggat may buhay sa sitio, hanggat may nagdadala ng takot at pangamba, mananatili sila sa pagitan ng mga mundo. Muling pagbabalik sa baryo, pagbalik nila sa baryo, tila walang nakapansin ng pagkawala nila. Ang mga tao'y abala sa pang-araw-araw na buhay, may naglalaba, may nagbubukid, may nagtitinda sa kanto. Ngunit sa bawat taong makakasalubong nila, may kakaiba, parang wala silang emosyon, tila mga katawan lang na gumagalaw. Parang hindi na to ang baryo natin, ani ni Mario. Hindi nga, sagot ng albularyo. Bakas ng sitio ang dumaan dito. At ngayon, isa-isa na nilang kinukuha ang mga taong may kahinaan. Pagdaan nila sa bahay ng isang matandang babae na kilala ni Liza bilang si Aling Marta, nakita nila itong nakatingin sa isang sulok, walang kibo. Nang tawagin nila, hindi ito kumibo. Ngunit nang humarap sa kanila, nanlaki ang mata ni Mario dahil hindi mata ng tao ang nakita niya. Itim, walang puti at parang salamin. Hindi na siya si Aling Marta, bulong ng albularyo. Napalitan na siya. Ang lihim ng lumang aklat dinala sila ng albularyo sa kanyang lumang kubo, isang luma ngunit matibay na bahay sa likod ng bundok, sa lugar na halos nakalimutan na ng iba. Sa loob nito ay maraming anting-anting, bote ng langis, halamang gamot, at sa gitna ng lamesa ay naroon ang isang makapal na aklat, balot ng alikabok at lumang balot na yari sa balat ng hayop. Dito nagsimula ang lahat, ani niya, habang dahan-dahang binubuksan ang aklat. Ang sitio malapad ay isang lugar na hindi dapat nagising. Noon, sinelyuhan ito ng isang babaylan. Pero sa paglipas ng panahon, dahil sa kasakiman ng tao, muling nabuksan. Paanong nabuksan? Tanong ni Liza. Tandaan niyo yung matandang babae sa kalsada, sagot ng albularyo. Siya ang tagapagbukas ng pinto. Sa tuwing may taong magpapakita ng malasakit, awa, o pagtulong sa hindi kilalang nilalang, nabubuhay ang mga anino ng sitio. Nang tulungan natin siya, bulong ni Mario.
Doon niya kayo nabihag, sagot ng albularyo. Pero hindi kayo tulad ng iba. Kayo ay may matibay na koneksyon sa kabutihan. Kaya may laban pa. Ang babala ng salamin habang binubuklat ang aklat, may isang pahinang may guhit ng salamin na may bitak. Sa ilalim nito ang isang babala, kapag ang mundo ng liwanag ay natakpan ng anino, ang salamin ng kaluluwa ang magpapakita ng katotohanan. Anong ibig sabihin niyan? Tanong ni Mario. Ito, sagot ng albularyo habang inilalabas ang isang antigong salamin. Ang salaming ito ay hindi nagpapakita ng itsura. Ipinapakita nito kung sino ka sa panloob, kung ikaw ba'y totoo o isang nilalang mula sa sityo. Isa-isa niyang ipinakita ang salamin kina Mario at Liza. Nang sumilip sila, nakita nilang malinaw ang kanilang refleksyon, puno ng takot, ngunit totoo. Ngunit nang sinubukan ng albularyo sa isang litrato ni Aling Marta, walang lumabas sa salamin. Itim. Wala. Fake. Isa-isa silang pinapalitan. At kung hindi tayo kumilos, lahat ng nasa baryo ay magiging bahagi na ng sityo habang sila'y nananatili rito sa anyo ng tao. Ang muling pagbubukas ng lagusan habang nag-uusap sila, biglang bumalot ang malamig na hangin sa paligid. Umihip ang hangin at ang mga anting-anting ay nagsimulang kumalembang sa kanilang sarili. May lumabas na usok mula sa libro at mula sa mga sulok ng kubo, may mga aninong unti-unting humuhugis. Bukas na naman ang lagusan, sigaw ng albularyo. Hindi sila titigil hanggat hindi nila kayo nauubos. Nagsimula siyang bumigkas ng orasyon, ngunit mas malakas na ngayon ang puwersa. Ang mga nilalang ay ngayon ay tumatawa, malalim, tunog impyerno. Si Mario at Liza ay napasiksik sa likod, habang ang buong paligid ay nagdidilim. Dapat nating isarado ang lagusan. Kailangan natin ng tatlong bagay, dugo ng alay, abo ng babaylan, at apoy mula sa puso ng mabuti, ani ng albularyo. Dugo ko na, sabi ni Liza habang ipinapakita ang sugat sa kanyang braso. Pero nasaan ang abo? Tingnan ninyo, turo ng albularyo sa likod ng aklat. Nandoon ang isang pulang lalagyan, nakaimbak ang abong mula sa naunang babaylan na lumaban sa sityo. Ngayon, ang apoy ang puso ng mabuti, tanong ni Mario. Hindi literal na puso, kundi ang pagkilos na mula sa purong kabutihan. Mario, kailangan mong isakripisyo ang takot mo, ang sarili mong kaligtasan para sa lahat. Habang gumuguhit ang dilim sa paligid ng kubo ng albularyo, unti-unting lumalakas ang presensya ng mga nilalang mula sa sityo malapad. Ang kanilang mga aninong pumapaligid sa dingding ay tila mga uod na gumagapang sa balat ng mundo, habang ang hangin ay tila may sariling buhay, bumubulong, humihiyaw, at kumakagat sa laman ng sinumang naroroon. Hawak ng albularyo ang pulang lalagyan na may lamang abo ng babaylan. Nasa kamay ni Liza ang sugat mula sa ritual. Ngunit si Mario, siya ang tinitignan ngayon ng albularyo. Mario, ikaw ang susi. Kailangan mong gamitin ang apoy sa puso mo. Hindi literal na apoy, kundi ang katapangan mong tumayo para sa iba, ang sakripisyo ng sarili mong kaligtasan. Napalunok si Mario. Anong kailangan kong gawin? Kailangan mong lumapit sa pintuang lagusan at tanggapin ang kabuwang takot. Kailangan mong harapin ang lahat ng multo ng sityo, mga nilalang na kumakatawan sa pinakaitim mong takot, at huwag umatras. Ang ritual ng paglapit nagmamadaling inihanda ng albularyo ang altar, inilibot ang abo sa hugis na bilog, inilagay ang patak ng dugo ni Liza sa gitna, at inilabas ang isang maliit na palara na may lamang sinindihang langis ng nyog. Tumayo ka rito, Mario, utos ng albularyo. Sa sandaling pumasok ka sa bilog, bubukas ang tunay na pintuang aswang. Doon, hindi mo na ako maririnig. Ikaw lang, ang iyong takot, at ang anino ng sityo malapad. Hindi makapagsalita si Liza. Nakatingin lang siya kay Mario, habang ang luha ay dahan-dahang pumapatak. Mario, sigurado ka ba? Kung hindi ko gagawin, tayo ang susunod. At ang buong baryo tumango si Mario, at sa isang hakbang, lumundag siya papasok sa bilog. Sa loob ng tunay na pintuang aswang walang liwanag. Walang hangin. Parang lumubog sa dagat ng usok at kadiliman si Mario. Ang paligid ay parang gumagalaw, lumalaban, parang ayaw siyang tanggapin o baka gusto siyang kainin. Una niyang narinig ay ang iyak ng kanyang ina, boses na matagal nang patay, ngunit pamilyar. Mario, bakit mo kami iniwan? Hindi ikaw yan, bulong niya sa sarili. Hindi ikaw, sunod ay ang dating boses ng kanyang ama, galit, maingay, malupit. Wala kang kwenta. Matatakutin kang bata. Kaya mong sumuko kahit wala pang laban. Hindi ako bata.
Hindi na ako ang dating Mario, sagot niya, ngunit ang paligid ay lumakas sa pag-ikot. Isang puting kabayo na may mata ng tao ang sumugod sa kanya, kasunod ng matandang babae mula sa sitio na may mahahabang kuko at dila na tila ahas. Humarap si Mario sa kanila, itinayo ang sarili, at sumigaw, lumalaban ako hindi para sa sarili ko, kundi para kay Liza, sa baryo namin, sa lahat ng nilamon ninyo. Sa isang iglap, isang apoy ang lumitaw sa kanyang dibdib, liwanag na galing sa kanyang puso. Hindi mainit, hindi nasusunog, kundi puro kulay bughaw, kulay ng katotohanan. Nang lumiwanag ito, napaatras ang mga nilalang, sumigaw ang mga anino, at dahan-dahang bumukas ang pintuang tila gawa sa mga ugat, buto, at laman, ang tunay na pintuang aswang. Ang panandaliang pagkawala sa labas ng bilog, kitang-kita ni Liza, at ng albularyo ang pagsabog ng liwanag mula sa gitna ng ritual. Napaatras si Liza, napasigaw, Mario. Ngunit paglipas ng liwanag, wala na si Mario. Walang laman sa loob ng bilog. Tila nalunod siya sa sariling liwanag. Anong-anong nangyari sa kanya? Tanong ni Liza. Wala na siya sa mundo natin, sagot ng albularyo, tila may panghihinayang. Ngunit hindi rin siya patay. Siya ngayon ay nasa pagitan ng sitio at ng liwanag. Siya na ang bagong tagabantay ng lagusan. Hindi natin siya maibabalik. Baka pero hindi ngayon. Ang mahalaga na isara ang tunay na pintuan. Ang balik ng tahimik na baryo pagkatapos ng ritual, nagsimulang magbago ang baryo. Si Aling Marta, na dati walang ekspresyon, ay muling bumiti at nagsalita. Ang mga tao sa paligid ay tila muling nabuhay. May kulay na muli ang langit, may init ang araw, at ang mga hayop sa paligid ay nagbalik sa dati nilang kilos. Ngunit hindi mawawala ang bakas ng nangyari. Sa tuwing titingin si Liza sa kalsadang papuntang sitio malapad, makikita niya ang isang aninong nakatayo sa dulo, taong may bughaw na liwanag sa dibdib. Hindi kumikibo pero nakamasid. Mario, bulong niya. Babantayan mo kami, no? Tahimik ang hangin, ngunit dinala nito ang huni ng ibong hindi karaniwang naririnig, parang tugon. Isang pahiwatig. Ang albularyo at ang lihim bago tuluyang maghiwalay ang landas ni Liza at ng albularyo, iniabot nito sa kanya ang maliit na kwintas, gawa sa kahoy, may ukit na anting-anting. Isuot mo ito. Kung sakaling bumalik sila ikaw na ang tagapagmana ng babaylan. Bakit ako? Tanong ni Liza. Dahil pinili ka na ng liwanag at dinaluhan mo ang dilim ng may tapang. Ilang buwan na ang lumipas mula ng isara ang tunay na pintuang aswang. Tahimik na ang baryo. Muling bumalik sa normal ang pamumuhay ng mga tao. Ang mga tindahan ay bukas muli sa hapon, ang mga bata ay muling naglalaro sa kalye, at si Liza, ngayoy kilala bilang babaeng gumaling sa aswang, ay muling nabubuhay bilang isa sa mga karaniwang taga-baryo. Ngunit ang katahimikan ay hindi palaging totoo. Sa bawat gabi, nararamdaman pa rin ni Liza ang malamig na simoy ng hangin na tila may dalang bulong. Sa bawat pagsilip niya sa bintana, parang may aninong nakatayo sa ilalim ng punong mangga sa tapat ng bahay nila. Minsan, wala. Pero madalas, naroon. Mario ba yon? Tanong niya sa sarili. Ngunit kung si Mario nga ang nakamasid, bakit may mabigat na presensya? Bakit parang may galit? Ang mahiwagang sugat isang madaling araw, nagising si Liza na may matinding kirot sa kanyang kaliwang braso, ang mismong bahagi kung saan siya sinugatan noon para sa ritual. Nang tingnan niya ito, nanlaki ang kanyang mata, may bago itong hiwa, at sa gilid nito ay parang may bakas ng mga kuko. Hindi ito simpleng sugat, bulong niya habang kinakapa ang paligid. Wala namang bukas na bintana o pintuan. Mabilis siyang tumakbo sa kubo ng albularyo. Ngunit pagdating niya roon, nagulat siya, wala na ang matanda. Ang buong kubo ay tila nilisan sa isang iglap, ang mga bote ng langis, mga halamang gamot, at maging ang sagradong aklat, wala. Sa gitna ng sahig, naroon ang isang sulat na may sulat kamay na medyo nanginginig, hindi pa sila tapos. May naiwan. At sila'y uhaw sa ganti. Ang pagbisita ng mga nilalang sa ikatlong gabi matapos ang sugat, habang si Liza ay nagdarasal sa altar ng kanilang bahay, biglang bumagsak ang isang pinggan mula sa kusina. Tumayo siya agad, lumapit, at nakita ang plato, hindi lang basta nabasag. May hugis sa bitak nito, parang mata. Sa kanyang likuran, naramdaman niya ang biglang paglamig. Pagharap niya wala. Ngunit sa kanyang anino sa sahig, may isa pang anino sa tabi niya, mas mataas, payat, at may mahahabang kuko. Napaatras siya. Mario?
Ngunit ang nilalang ay ngumiti, hindi ngiti ng taong kilala niya, kundi ng ngiti ng isang nilalang na nagtatago sa anyo. Ang mga mata nito'y hindi nabughaw kundi pula, dugo, galit, at pagkasuklam. Ang liwanag ng anting-anting mabilis niyang hinawakan ang kwintas na ibinigay ng albularyo. Sa kanyang pagkagulat, bigla itong uminit at nagliwanag. Ang nilalang ay umatras, sumigaw, at biglang naglaho, iniwan lamang ang isang basang marka sa sahig na amoy burak. Hindi si Mario yon, bulong niya habang humihingal. Isa yon sa mga naiwan. Napagtanto ni Liza na bagamat na isara na ang tunay na pintuang aswang, may mga nilalang na hindi na ibalik sa kabilang mundo, mga aninong nakatakas, naiwan, at ngayoy nagkukubli sa anino ng mga buhay. At ang mas masahol, isa sa kanila'y tila may anyo ni Mario. Ang alamat ng mga naiwang kaluluwa sa tulong ng matandang aklat na lihim niyang tinago mula sa kubo ng albularyo, inaral ni Liza ang seksyong tinatawag na mga aninong naiwan. Sa bawat pintuang isinara, may nilalang na nakaiwas sa pagsara. Sila ang mga aninong walang anyo, ngunit kayang gumaya. Sa kanilang paghahanap ng sariling porma, kumakapit sila sa mga alaala ng mga taong mahal ng kanilang puntiryang biktima. Isa lamang ang lunas, ang paglalantad ng tunay na anyo sa liwanag ng apoy mula sa pagkilalang totoo. Pagkilalang totoo, bulong ni Liza. Ano ang ibig sabihin nun? Napatingin siya sa lumang larawan ni Mario, yung larawang laging dala nito noon sa pitaka. Puno ng ngiti, matay puno ng buhay. Napaluha siya. Kung ikaw man yan. Mario, sana hindi mo ako kinalimutan. Ang pag-atake kinagabihan, dumating ang pinakamasahol na gabi. Nag-brownout sa buong baryo. Isa-isa, ang mga kapitbahay ni Liza ay nagsisigawan. Narinig niya si Mang Tino, may hayop sa bubong. Nilalang. Hindi yan aso. Hindi yan tao. Sumilip siya sa bintana at nakakita ng itim na nilalang na tumatalon mula sa bubong patungo sa isa pa. Ang katawan nito ay parang usok na naging laman, ang mga mata ay nagliliyab sa dilim. Nang lumapit ito sa kanilang bahay, muli niyang hinawakan ang anting-anting. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito lumiliwanag. Napatingin siya sa apoy ng kanyang kandila. Malapit nang mamatay. Apoy-apoy mula sa pagkilalang totoo, ulit niya. Kinuha niya ang larawan ni Mario, itinapat sa apoy, at binigkas, kung ikaw si Mario kilala kita. Mahal kita. Hindi ka ganyan. Hindi ka nilalang ng kadiliman. Kung anino ka man, hindi mo ko kayang lokohin dahil kilala ko ang totoo. Sa pagbigkas niya ng mga salitang iyon, biglang sumiklab ang kandila, kulay bughaw. Liwanag na parang kidlat ang bumalot sa buong bahay. Sa harap ng pintuan, naroon ang anyo ni Mario, ngunit dahan-dahang nagbabago. Ang katawan nito ay natutunaw. Mula sa anyo ng lalaking kilala niya, naging isang nilalang na parang insekto, may balat na parang uling, may bibig na parang hinati sa apat, at may buntot na mahaba at tumitilamsik. Sumigaw ito. Isang sigaw na parang nagmula sa ilalim ng lupa. Hanggang sa tuluyang naabo ang katawan nito sa ilalim ng bughaw na apoy. Ang huling babala matapos ang insidente, muling natahimik ang gabi. Ngunit sa huling pahina ng aklat na hawak ni Liza, may biglang lumitaw na bagong guhit, parang sulat na biglang naisulat mag-isa. Isa lamang ang pumasok sa mundo nila, ngunit hindi isa lang ang makakalabas. Napalunok siya. May darating pa, matapos ang gabi ng panibagong pag-atake, pinilit ni Liza na muling manahimik ang kanyang buhay. Ngunit alam niyang hindi na siya basta ordinaryong babae. Hindi na rin tahimik ang mundo sa paligid niya. Sa kanyang mga panaginip, paulit-ulit siyang dinadala sa isang kagubatan na laging may sigaw ng isang babae, malalim, malungkot, at puno ng puot. Liza. Liza. Liza, lagi itong bulong ng isang tinig na tila luma, ngunit matatag. Sa isang panaginip, sinundan niya ang tinig. Hanggang makarating siya sa isang kuweba na may balot ng ugat at pulang apoy. Doon niya unang nakita ang isang babae, nakasuot ng telang kulay lupa, may mga tatoo sa katawan, at ang mga mata ay tila kayang tumagos sa kaluluwa. Nagising ka na rin tagapagmana. Ang lihim ng babaylan pagkagising niya mula sa panaginip, napansin niyang may bagong marka ang kanyang balat, isang maliit na simbolo sa kanyang palad, baybayin letter E, unang titik ng sinaunang salita, aswang, albularyo, anito. Muling bumalik sa alaala niya ang matandang albularyo. Isuot mo ito. Ikaw na ang tagapagmana ng babaylan.
Hindi niya agad na unawaan noon, ngunit ngayon, malinaw na, ang Babaylan, ang tagapamagitan ng mundo ng tao at espiritu, ay muling bumalik sa pamamagitan niya. Nagsimulang mangyari ang kakaiba. Ang mga halaman sa paligid ng bahay ni Liza ay lumalago ng walang patid. Ang mga hayop ay sumusunod sa kanya para bang kinikilala siya. Minsan, sa kanyang pagtitig sa tubig, nakikita niya ang mga pangitain, mga nilalang sa dilim, gumagalaw, nagsasama-sama. Ngunit higit sa lahat, ramdam niya, may babalik. Ang itim na prosesyon sa kalagitnaan ng isang gabi, habang payapang natutulog ang buong baryo, may ilang bata ang sumigaw sa gitna ng kalsada. Mama! May prosesyon sa gabi. Pagtingin ng mga matatanda, nanlaki ang kanilang mga mata. Isang hanay ng mga taong nakaitim, pawang walang mukha, may hawak na kandilang itim ang dahan-dahang naglalakad patungo sa gitna ng baryo. Sa kanilang gitna, may isang palangkin na karga-karga ng 4 na nilalang na tila may pakpak ng paniki. Liza, agad na lumabas at hinarap ang kakaibang prosesyon. Hawak niya ang anting-anting at dala ang aklat ng Babaylan. Hindi kayo taga rito, sigaw niya. Huminto ang mga nilalang. Dahan-dahan, bumukas ang kurtina ng palangkin. Mula rito, lumabas ang isang babaeng may mahabang puting buhok, kulay abo ang balat, at may mga mata na parang batong kristal. Hindi siya mukhang bangkay, mukha siyang hari ng ibang daigdig. Ako si Kalina, ang dating Babaylan ng Sitio Malapad. Pinatay ako ng aking sariling lahi. Ngunit ngayon babawiin ko ang lugar na para sa amin. Napalunok si Liza. Bakit mo pinapatay ang mga tao? Hindi ba't ikaw ay tagapangalaga noon? Tagapangalaga ngunit iniwan sa kadiliman. Ngayon, sa pagbabalik ko, kailangan kong muling itatag ang balance, at kung kinakailangan, sa dugo ng mga traidor at taksil. Ang pagsasanay sa sumunod na mga araw, ginamit ni Liza ang natitirang nilalaman ng aklat upang matutunan ang mga sinaunang ritual, pagtawag ng anito, paggawa ng agimat sa apoy, at pagpapalabas ng lihim sa mga anino. Unti-unti, nararamdaman niya ang pagbabagong espiritual, hindi na lang siya basta't tao. Muling nagpakita sa kanyang panaginip si Kalina. Handa ka na bang pumalit sa akin? O pipiliin mong mamatay tulad ng mga nauna? Kung babalik ka para wasakin ang mundo namin, lalaban ako. At kung ikaw ang tinatawag mong tunay na Babaylan, patunayan mong karapat-dapat ka. Ngumiti si Kalina. Sa wakas, may sumalungat sa akin. Ang pagtutuos gabi ng huling kabilugan ng buwan. Nakalibing sa gitna ng gubat ang tinatawag na lupang anino, kung saan isinasagawa ang huling ritual ng pagkilalang Babaylan. Dumating si Liza, dala ang apoy sa palad, ang anting-anting sa leeg, at ang aklat sa dibdib. Sa kanyang harapan, naroon si Kalina, sinamahan ng mga aninong walang mukha. Tumahimik ang paligid. Ngayon, sabi ni Kalina, ipakita mo ang liwanag ng puso mo. Ipinikit ni Liza ang mga mata, inalala ang lahat, si Mario, ang baryo, ang kanyang takot at tapang, ang mga nawala. At sa pagmulat niya, sumiklab ang bughaw na apoy, at mula sa kanyang katawan, lumitaw ang mga anyo ng sinaunang Babaylan, mga espiritong tumulong sa kanya. Isang matinding labanan ng enerhiya ang naganap. Apoy laban sa anino. Lakas ng loob laban sa puot. Sigaw ng pagkakaisa laban sa bulong ng paghihiganti. Hanggang sa bumagsak si Kalina, napaluhod, humihingal. Patawad, bulong ni Kalina. Hindi lahat ng Babaylan ay matuwid, nilapitan siya ni Liza. Hindi pa huli ang lahat, babalik ka sa liwanag, kung nanaisin mo. At sa huling pagkakataon, umiti si Kalina. Ikaw na ang susunod. Bantayan mo ang mundo, Liza. At kasabay ng huling liwanag ng buwan, naglaho si Kalina. Kasama ng kanyang mga aninong tagasunod. Ang tunay na pagbangon pagbalik ni Liza sa baryo, may bago siyang aura. Hindi na siya tinatawag na ginamot na biktima ng aswang, kundi Babaylan ng bagong panahon. Muling bumalik ang albularyo, at sa kanilang pagkikita, yumuko ito sa kanya. Ikaw na ang gabay. Nasa iyo ang kapangyarihan, at nasa iyo ang puso. Ngunit sa huling pahina ng aklat, bago ito tuluyang magsara, may isa pang mensahe. Ang tunay na Babaylan ay hindi nagtatapos sa pagkakapanalo. Sa bawat tagumpay, may bagong dilim na dumarating, lumipas ang ilang buwan mula nang muling mapanatag ang baryo. Ang pangalan ni Liza ay naging sagrado na sa mata ng mga tao. Kilala siya bilang Babaylan ng bagong panahon, ang tagapagbantay ng mga hangganan ng mundo ng tao at ng mga nilalang sa dilim. Ngunit sa kabila ng katahimikan, ramdam ni Liza ang isang hindi maipaliwanag na puwang.
Isang bagay o isang nilalang, ang tila hindi pa rin bumabalik sa dapat nitong kalagyan. Tuwing sasapit ang hating gabi, maririnig pa rin niya ang mga boses sa hangin. Hindi pa tapos. May naiwan pa ang paglalantad ng katotohanan isang gabi, habang binubuklat ni Liza ang sinaunang aklat ng mga babaylan, may pahina itong biglang bumukas mag-isa. Isang lumang simbolo ang lumitaw, ang Kiverama, tandang nagpapahiwatig ng pagtatapos o pagkakaputol. Sa ibaba ng pahina, may sulat, ang huling kaluluwa ay hindi aswang, hindi rin anino. Siya ay nawawala at naghahanap ng daan pauwi. Napahawak si Liza sa kanyang dibdib. Mario, ang huling alaala muli niyang binuksan ang kahon kung saan niya itinago ang mga gamit ni Mario, ang lumang pitaka, relo, at ang rosaryong palagi nitong suot. Nang hawakan niya ang rosaryo, biglang lumiwanag ang krus nito. At mula sa liwanag, narinig niya ang tinig na matagal nang nawala, Liza, nasaan ako? Napaluha siya. Mario, ikaw ba yan? Buhay ka? Hindi ko alam. Parang ako pero hindi ako. May kadiliman. May liwanag. May pintuan pero sarado. Ang ritual ng pagbubukas ng huling pintuan sa tulong ng natutunan niyang kaalaman mula sa aklat, nagsimula si Liza sa isang ritual ng pagbubukas ng huling pintuan. Hindi ito basta pintuang tulad ng mga naunang binuksan para labanan ang aswang. Ito'y pintuang pangkaluluwa kung saan ang mga ligaw na espiritu ay maaaring makatawid patungo sa kapayapaan. Kumuha siya ng mga sangkap, langis ng kamangyan apoy mula sa buhay na alaala, rosaryo ni Mario, lupa mula sa libingan ng isang hindi pa naililibing, isang hukay na iniwang bukas para kay Mario, at ang sariling luha ng tagapagmana ng babaylan sa kalagitnaan ng ritual, sumiklab ang apoy sa gitna ng bilog. Sa gitna ng usok, unti-unting lumitaw ang anyo ni Mario, hindi ganap kundi parang aninong may liwanag sa loob. Liza, ayoko pang umalis. Gusto ko pa sanang makasama ka. Umiyak si Liza habang nakaluhod. Hindi na kita kayang ibalik pero hindi ko rin kayang hayaang mawala ka sa dilim. Ang pagsasakripisyo nag-alok si Liza ng huling bahagi ng kanyang espiritual na enerhiya, isang bahagi ng kanyang kaluluwa, upang mabuksan ang huling pintuan. Isang sakripisyo na maaaring magpahina sa kanya bilang babaylan, ngunit makapagdala ng kapayapaan sa kaluluwang nawawala. Sa huling bahagi ng ritual, hinawakan niya ang kamay ni Mario, bagamat malamig at hindi lubos na pisikal, naramdaman niyang muli ang dating init. Salamat. Liza, bulong ni Mario. Hindi ako nawala. Naging buo ako dahil sa'yo. At kasabay ng huling dasal ni Liza, nakita niyang unti-unting naglaho ang anyo ni Mario, hindi sa kadiliman, kundi sa liwanag na dahan-dahang lumulutang paitaas. Sa pag-angat nito, narinig niya ang huling bulong, maghihintay ako sa kabilang buhay. Ang panibagong simula kinabukasan, isang kakaibang liwanag ang bumalot sa buong baryo. Ang mga matatanda ay nagsabing tila nabura ang bigat sa hangin. Ang mga halaman ay mas luntian, ang mga hayop ay hindi na agresibo sa gabi. Ang buong baryo ay nagdiwang, ngunit hindi dahil sa tagumpay ng laban, kundi dahil sa kapayapaang muling bumalik. Si Liza ay nanatiling tahimik. Ngunit sa kanyang mga mata, may bakas ng kapayapaan at pagkawala. Alam niyang tapos na ang kanyang unang yugto. Ngunit sa aklat na muling bumuka sa kanyang harapan, may bagong pahina na ngayon lang lumitaw. Sa bawat gabay na natatapos ang tungkulin, may bagong gabay na ipinapanganak. Ikaw ang simula ng panibagong panahon. Ang baryong nagising mula noon, naging sagradong lugar ang baryo. Dumadayo ang mga tao mula sa iba't ibang bayan upang magpatingin kay Liza, hindi lang bilang manggagamot, kundi bilang tagapag-ugnay sa nawawalang kaluluwa. Naging tahanan ito ng mga taong may hiwaga, mga kabataang may lihim na pandama, mga matatandang nakakita ng mga anino noong kabataan nila, at mga nawalan ng mahal sa buhay na hindi matahimik. Tinawag ang lugar na baryo ng mga naggising. At si Liza, sa kanyang katahimikan, ay laging nakaupo sa ilalim ng puno ng mangga kung saan siya at si Mario ay unang nagkakilala. Doon siya nagdarasal, at minsan, sa ihip ng hangin, maririnig pa rin ang isang tinig, Liza, ngiti ang tugon niya. Hanggang sa muli, wakas kumpergi kumaring biglang yumaman matapos mabihag ng aswang, kwentong aswang, true story, 30 oras na Tagalog Supernatural Horror Series 2.